Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay March 28, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, chapter 13, verse 36 to 43. Noong panahong iyon, iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Ipaliwanag po ninyo sa amin ng talinghaga tungkol sa masamang damo sa bukid." Ito ang tugon ni Jesus. Ang anak ng tao ang naghahasik ng mabuting binhi. Ang bukid ay ang sanlibutan. Ang mga taong pinaghaharian ng Diyos ang mabuting binhi at ang mga taong pinaghaharian ng Diablo ang masasamang damo. Ang kaaway na naghasik na mga iyon ay walang iba kundi ang Diablo. Ang pag-aani ay ang katapusan ng daigdig at ang mga anghel ang mga tagapag-ani. Kung paanong iniipon ang mga damo at sinusunog, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at iipunin nila mula sa kanyang pinaghaharian ang lahat ang nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama. At ihahagis sa maningas na pugon. Dooy mananangis sila at mangangalit ang kanilang ngipin. At magliliwanag na parang araw ng mga matutuwid sa kaharian ang kanilang ama. Ang may pandinig ay makinig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Tuesday po sa inyong lahat. Sa gospel natin ngayon, ipaniliwanag ni Jesus yung kahulugan ng talinghaga ng trigo at ang damo. Yung bukirin, ito yung sanlibutan. Tapos yung mabuting binhi, ito yung mga anak ng liwanag, anak ng kaharian. Yung masasamang damo, ito yung sumusunod sa masasama. Pagdating ng panahon, magkasabay silang lumalago hanggang sa panahon ng anihan. Sa huli, ihiwalay ng Diyos ang mabuti at masama. Ang matuwid ay magniningning sa kaharian ng Ama. Hindi lamang ito paliwanag tungkol sa mangyayari sa katapusan ng panahon. Isa rin itong paalala tungkol sa anong uri ng buhay yung pinipili nating palaguin. Napansin niyo po ba? Hindi tumitigil yung paglago, yung paglaki. Araw-araw, mayroong nag-grow sa loob natin. Kapag araw-araw mong pinapakain yung sama ng loob, yung sama ng loob mo unti-unti nagiging galit. Kapag lagi mong ikinukumpara yung sarili mo sa iba, unti-unti nagiging inggit. Kapag palagi nating iniisip na wala tayong halaga, unti-unti, yun na rin yung pinaniniwalaan natin. Pero totoo rin naman yung kabaliktaran. Kapag araw-araw kang grateful, lumalago yung pagiging kontento natin. Kapag paulit-ulit ka nagpapatawad, mas lalong lumalalim yung iyong pagmamahal. Kapag araw-araw kang lumalapit sa Diyos, kahit ilang minuto lang, unti-unti, tumitibay yung ating pananampalataya. Sabi nga sa isang kasabihan, what you feed will grow. Napakasimple ng katotohanan iyon. Kung ano ang lagi nating pinifeed, ano yung lagi nating pinapakain ng ating oras, ng ating atensyon, yon ang lumalakas sa ating buhay. Kaya magandang tanongin natin yung sarili natin. Ano ba yung madalas kong diligan sa araw-araw? Yung bang reklamo? Yung bang takot? Yung galit? O pag-asa, yung kabutihan, yung pananampalataya. Hindi aksidente ang ating pagkatao. Unti-unting nabubuo sa maliliit na pagpiling ginagawa natin araw-araw. Marahil hindi natin napapansin ang pagbabago sa isang araw. Gaya ng isang puno, hindi mo makikitang tumataas bawat oras. Pero paglipas ng panahon, makikita mo na lamang na malaki na pala yung pinag-iba. Ganito rin yung ating kabanalan.
Hindi ito bunga ng isang malaking desisyon lamang. Ito ay bunga ng maliliit na kabutihang inuulit araw-araw. Bunga siya ng panalangin, pagpapatawad, at pagtitiwala. Kaya ngayong araw na ito, magandang pagnilay natin, ano nga ba yung binhi na inaalagaan natin? Let us pray. Panginoong Jesus, maraming salamat dahil hindi mo kami pinabayaan na lumago ng mag-isa. You are our gardener, nag-iingat na nag-aalaga sa aming puso. Tulungan mo kami maging tapat sa pagdidilig ng mga binhi ng iyong kaharian. Yung aming pananampalataya, yung aming pag-asa, yung aming pagmamahal, kababaang loob at pagpapatawad. At kapag napansin namin may tumutubong galit, inggit, takot o pagmamataas sa aming puso, bigyan mo kami ng tapang na ipabaya ang mga ito sa iyo bago pa sila lumaki. Amen. Friends, meron ho ba kayong kakilalang unti-unti kinakain na ng galit, kinakain ng anxiety, loss of hope? Ibahagi natin yung audio gospel na ito. Bahagi natin ito sa ating mga kaibigan, kakilala, sa mga GC natin, sa mga classmates natin, katrabaho natin, kapamilya natin. Hindi mo alam, baka sa simpleng pag-share mo ngayon, ito yung maging unang binhi ng pag-asang muling tutubo sa kanyang puso. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga, lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.